Kailangan ba niya magpaliwanag na wala siyang links dun sa destabilization? Kasi as far as I know, wala naman nagsasabi na sangkot siya publicly. Wala. Kahit Fox First nga, wala sinasabi. Kahit mga intrigero kahit Ronald Llamas, walang binabanggit eh. Yung pangunahing chismoso sa ganyan, di ba? Walang binabanggit eh. Hindi nga, anong basa yun? Bakit binanagsalita? Una, kung titignan mo yung dalawang ex-president, na very powerful Yung isa nga, 9 years naging presidente. Yung isa naman ay kakatapos lang. At saka very influential sa military at police dahil siya yung culprit diyan sa mga pension na yan yung pag-multiply threefold yung mga panayan. So bahala na yung mga susunod na bahala na yung susunod na admin. Oo, siya dapat ang sisihin ni Secretary Jokno dito sa nasa bingit tayo ng isang fiscal crisis. Pero that's a different topic, no? Pag nakikita mo, si GMA yung good cop, affirming loyalty to everyone, no? Affirming na matagal na niyang sinuko yung ambisyon na maging speaker, etc. So, medyo yun yung kanyang drama, no? Yun yung kanyang paliwanag, no? Na siya ay mabait, masunurin, loyal, etc. Si Duterte ang medyo hindi bagay sa ganyan. Siya yung bad cop. Di ba? Siya yung bad cop. Siya yung nagsasabi na dapat gamitin niyang intelligence fund para ipapatay si Congresswoman Castro. No? Siya nagsasabi na... Correction lang ang problema sa inyo, masyado kayong biased no? Ang sinabi ni mahal na Pangulong Duterte, gusto kong patayin. Hindi niya sinabing papatayin niya. Sorry. No? Tutuloy pa ba natin na interview na ito? Ako naalibad ba na ako Ayoko ng ganyan I stand corrected as always. No? Okay. Sabi di natin pinapanood sa mga ganyan. Mga pelikula na kasi pinag-usabi nga nung isang pelikula, si Lea Salonga, ang sabi niya, nagalit siya, I'm not perfect like you. Yun yung nasasabihin ko ngayon. I'm not perfect like you. Ito ba, anong movie ba to? Ito ba yung kay Aga? Oo. Yung Bakit Labis Kitang Mahal? Oo, nakalimutan ko na yung title, pero hindi ko makalimutan yung statement niya. No? Sinasabi kasi sa akin ng bunso ko, pag nagagalit, pag pinapagalitan ko, sasabihin niya, I'm not perfect like you, Papa. No, diba? So ngayon, sinasabi ko kay Christian Esguerra. Sige, ito na. Total, gumagamit naman tayo ng mga movie lines dito, no? Sabi nga ni Piolo Pascual sa isang pelikula, I deserve an explanation. I deserve. Ano ba yan? Credible reason ba yan? I deserve letter Z. Letter Z. Okay. So ano bang paliwanag nga? Bakit nagpapaliwanag si Pangulong Duterte? Kailangan ba yan? Problema, mahirap bawiin ni ex-President Duterte yung mga statements niya halimbawa, yung sinabi niya na tax boycott, no? Nung sinabi niya na pinakabulok na institusyon, nung sinabi niya na papatayin si Congresswoman Castro, no? So marami siyang mga sinabi na mahirap bawiin. Kaya mas natural sa kanya yung bad cop, no? Si Arroyo mas natural sa kanya yung good cop, no? Dahil nag-affirm siya ng kanyang loyalty to everyone, no? Lalo na sa bansa. No, mukhang ikaw lang ang hindi kumbinsido. Pero ako kumbinsido. No? Ako rin convince ako. So si Digong, no, hindi siya kasama sa destabilization, pero gusto niyang pag-usapan publicly ang coup d'etat kung meron. At inaamin niya, nakausap niya yung mga retired generals, no? Inaamin niya. Hindi ko lang alam kung ano pinag-uusapan nila. Hindi naman siguro destabilization, hindi naman siguro sedition, hindi naman siguro rebellion, hindi naman siguro coup d'etat. Pero inamin niya, nakausap niya. Ito. Di basahin natin. Alam niya naman, dapat maniwala tayo kung ano yung sinasabi. Yes. So, sabihin natin. Ito yung sinabi raw niya, no? What I said during our meeting, among others, was as long as there is no serious issue of corruption, walang coup. Diba? What would bring the government down is if the people would know that their money is being spent on personal matters. Corruption daw. Yes. Okay, tapos sinabi niya, it's the most rotten institution. So, ibig sabihin may corruption. So, ibig sabihin, dapat talaga pabagsakin yung gobyerno.
Hindi ako Alam nga na, naniniwala. sinubukan ko lang maging logical, sinubukan ko lang, no? Hindi naman ako usually logical, hindi no? po obra dito sa programang ito yung mga ganyang erroneous syllogisms, no? Yung mga Syllogism, no? Syllogism, hindi no? pwedeng ganyan yan. Parang pipitas ng Therefore, hindi pwedeng ergo, ganon. Oo. hindi, pabayaan mo hindi, na. Minsan hindi lang naman papasa sa basic minsan lang basic naman logic. minsan lang naman mag-invoke ng logic using syllogism, ikokontrahin mo pa. Yan yung problema sa Galing-galing House masyado. Member. Masyadong Eh, mahilig ko kontra. Kanina, mataas na yung self-esteem ko, bumaba na naman. wala tayong pinapalusot dito ng mga kabulastugan, no? Lalo, pag galing sa mga katulad nyo. Ako talaga, doon tayo sa tama, no? Kanina, kasinungaling yung sinasabi nyo, Kailangan mo na mag-migrate kung doon ka sa tama. Ito pa. Doon sa mga hindi masyadong familiar dito sa issue na to, no? Ano bang why people should bother kung ganito yung nangyayari kay GMA? Parang how does she figure doon ba sa Uniteam cracks na yan? Ano ba siya? Well, dahil hindi lang naman to yung ating half-jokingly na sinasabi, labas na yung popcorn, panoorin yung House of Cards, Game of Thrones, no? Definitely, kailangan malinaw sa atin na ano yung posibleng direksyon nito mga ito. Dahil hindi naman biro ang destabilization. Hindi naman biro ang coup, no? Yung ating kinabukasan, medyo maapektuhan yan, as well as yung ating kasalukuyan, no? Lalo na yung mga iba diyan, yung mga usisero, no, ang kanilang gustong malaman, ano bang maidadagdag nito sa aking lamesa sa pagkain? Ano bang kabawasan nito sa aking mga gastos, sa gamot, saka sa kuryente, etc. no? Kaya hindi ka magugulat kung itong mga hindi naman involved sa destab ay sasabihin nila na napakabulok ng Kamara, kaya napaka-corrupt ng ating mga politiko, no? Kaya tayo ay nagugutom, kaya hindi bumababa sa 20 pesos isang kilo ang bigas. So pwede nilang gamitin ito to agitate people, to support whatever destabilization or coup na hindi nila pinaplano. Dahil sabi ko nga nung nakaraang episode, meron naman talaga mga legitimate grievances Meron naman talagang mga grumblings pero ang trabaho nitong mga hindi naman nagpaplano ng destabilization at hindi naman nagpaplano ng kudeta ay paano sila idikit-dikit, paano i-harness yan into a political project. Yung mga reklamo o mga suspicion sa electoral fraud, yung mga reklamo tungkol dito sa pagtanggal o planong tanggalin ang mga pensyon at saka matataas na salary, no, ng mga sundalo at kapulisan, no? Itong Correction mga ulit. Iko-correct lang natin. Ang problema sa inyo, dami ko nakikitang butas, pinapabayaan ko lang kayo Pero hindi ko na talaga matiis Tatanggalin ba yung pensyon ng military uniform personnel? Hindi naman, di ba? I-restructure. Tinethreaten lang. Yan ang problema Wag Hindi ganon. nga malinaw kung ano pa yung framework Hanggang ngayon Paano nagtatalo pa si Secretary of National Defense, Gibo Chodoro, at saka Secretary of Finance, Jokno, kung ano ba talaga yung framework diyan, no? Pero, syempre may gumagatong May gumagatong na sinasabi, tatanggalin yan, gagalawin yan, no? Yun ang sinasabi ko na mga legitimate grievances, no, ay ipinapasok sa isang plano, no? Sige. Nitong mga suspect na hindi naman daw sila involved sa kahit anong destabilization at saka coup d'etat.